Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Philip. Nasa Surigao ako ngayon at medyo may edad na. Pasensya na at medyo matagal na ang kwentong ito pero ang pangyayari ay detalyado pa rin sa isipan ko. Ang karanasan ko na ito na kung wala akong sapat na tapang, patay na siguro ako ngayon. Nakatira kami sa lugar ng Butuan noon. Sa natatandaan ko pa, nasa edad 24 na taong gulang ako. Sa pagitan nito ng taong 1992 hanggang 1994. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang eksaktong lugar. Pero liblib yon. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay at ang mga sumunod sa akin ay puro babae. Mga dalaga sila ng mga panahon na ito. Ulila na kami sama. Namatay ito dahil sa karamdaman na cancer at matagal na yon. Ang nagtaguyod sa amin ay ang nanay naming ubod ng sibag na itago na lamang natin sa pangalang Nanay Devina. Simpleng buhay lamang ang meron kami. Kagaya lamang din ng mga karaniwang residente na kung hindi kakayod, walang kakainin. Si nanay, pagtitinda ng isdang pinagkakaabalahan. Bali umaangkat siya ng isda sa bayan, tapos iginagala niya naman ito sa mga kabayan. Isuroy-suroy ba, kumbaga. Bukod ba dyan, may pwesto din siya sa may merkado. Kaso maraming kompetensya kaya kung minsan ay nalulugi ito. Ito mga kapatid ko ay kapwa na nakapagtapos ng sekundarya noon. Hindi naman sa pinagmalabis pero may angking kagandahan ito mga kapatid ko. Ako lang ata yung hindi. Parang lahat ata ng magandang parte ng lahi namin sa mga kapatid kong babae na punta. Kabi-kabila ang manliligaw nila. Ako naman noon bilang tumatayong tatay ay sinasabihan ko na pumili ng tao na matitino. Bahala na kung ano pa ang katayuan sa buhay. Ang importante matino lang. Ani naman yung mayaman, gwapo pero sakit sa ulo, di ba? Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Rosana at Adela. Masisipag din sila. Hindi nga naasiwa kahit dalaga na at tumutulong pa naman sa akin sa pag-uuma. May maliit na taniman kasi kami noon ng sitaw at kalabasa. Nasa bukaan na lamang ito ng bahay namin. Kung saan isang palapag lamang yon na bungalow type. Ilang distansya naman ay ibang lupay na. Tapos ay may panakarak ang mga bahay doon. Payak lamang ang lugar, Sir Seth. Payapa at hindi uso yung marites. Lahat naman ng nakatira doon ay puro abala. Hindi yung pabigat sa pamilya at walang ginawa kung hindi ang mangutya at manglibak. Yung mga tambay ba? Ganun ang pinagkakabalan. Itong si Adela, isang araw ay napapansin kong balisa ito. Nagtatrabaho pero para bang may sakit nun. Hinayaan ko na lamang yun gawa ng may mga personal na sistema ang mga babae. Baka dalaw lang kako. Hanggang sa umabot na yun ng 3 araw ata. Tapos itong si Rosana, lumapit sa akin nun. Sabi niya, ang ate Adela daw niya ay hindi na halos magsalita. Si Rosana ang pinakabunso. Nasa edad 17 taong gulang ito. Habang si Adela naman ay nasa 20 na. Kako, tanungin niya kung may problema. Total, sila lang naman ang laging magkasama at iisa lamang din ang silid nila noon. Sinubukan kong tanungin kuya. Ngumingiti lang eh. Ewan ko ba? Nagsimula to nung umaalis siya eh. Hindi naman natin pinupuna kasi nga malaki na baka
Baka may nobyo na yan, kuya. Tapos may problema siya doon. Teka. Sino ba sa mga manliligaw niya sa tingin mo yung nagugustuhan niya? Tanong ko. Ang sabi naman ni Rosana, baka yung taga nasipit umano. Yung mukhang mayaman. Ganun ba? Teka, kakausapin ko ah. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Tulungan mo na lamang yung nanay. Kasalukuyan kasi ako nagtatanim ng punla noon. Galing sa mahabang tag-araw. Pagbagsak ng ulan. Sinamantala ko kaagad ang pagtatanim. Umaga yun at papaalis na rin ang nanay. Matapos ang ginagawa ay pinuntahan ko sa bahay si Adela. Nasa sala ito. Nakatulala habang nakasilip sa may bintana. O Adela, itong mga nagdaang araw, napapansin ko yung pagkabalisa mo ah. May problema ba? Yung kapatid mo nagsumbong sa akin eh. Hindi ka na daw halos makausap. Hindi kaagad nakapagsalita si Adela. Nakita kong nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Parang iba na to ah. Wika ko pa sa sarili ko noon. Lumapit ako sa kanya at tumabi sa pagupo. Siyempre, bilang kapatid na panganay at tumatayong ama, kailangan kong malaman ang problema nito. Pero inaantay ko siyang magsalita noon. Baka kasi humugot pa ito ng lakas ng loob. Sumingop si Adela. Tapos ay pinahira ng luha sa mga mata at sinabing, "Wala kuya. Huwag mo nang isipin to." Doon ay naisip ko na mukhang may nobyo nga at siguro nagkahiwalay. Kaya noon ay pinili kong hayaan na lamang. Napakapangit namang mangialam kung yun ang usapan. Kahit papano, may kutob na ako. Nagbuntong hininga ako noon at sinabihan siyang kapag gusto niya ng kausap, naroroon lamang ako. Bukas ako at pakikinggan ko siya noon. Yun na nga, bigla na lamang itong humagulgol ng iyak. Niyakap ako ng kapatid ko. Parang kumirot ang dibdib ko noon. Dama ko ang sakit na dinadamdam niya. Hanggang ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ko, Sir Seth. Nang sabihin niyang hinalay siya. Pinuwersa umano siya. Hinalay umano siya doon sa kanila. Sa mismong bahay nila. Parang sasabog ang ulo ko noon. Mabilis akong nagtanong kung sino ang humalay sa kanya. Ang sabi ni Adela, yung manliligaw niya. Napakunot ang mukha ko. Paanong nakarating siya sa bahay ng manliligaw niya? Sa kataga pa lamang na hinalay siya doon sa lugar. Ano to? Lokohan, di ba? Diretsuhin mo nga ako. Paano ka nakarating doon? Huwag mong sabihing sumama ka. Adela, wala akong pagkukulang ah. Sapat yung pagdidisiplina namin sa inyo. Parang pinapalabas mong katulad ka ng ibang mga babae na mababa yung dignidad ah. Ano ba talaga? Saglit na natahimik si Adela. Pumunas ito ng mga luha at sumilip sa bintana. Ang sabi niya, hindi daw siya mababang babae. Ang hindi niya alam, kung paano siya nakarating sa bahay ng kanyang manliligaw. Sa naaalala niya noon, gumala lamang sila dahil nag-aya daw ito, pero para umano siyang nananaginip. Tapos bigla na lamang nagkahulirat. Pero nakapatong na umano ang lalaki sa kanya noon. Napamura ako ng pagkalutong-lutong noon. Galit na galit ako. Itong si Adela, sobrang bait nito. Ayaw niyang may magalit sa kanya. Siguro, sinakyan niya yung pag-aaya ng nanligaw at ayun. Ginayuma ito. Halata naman eh. Sino bang matinong sasama at magpapaano na lang ng ganun kadali, diba?
Hindi pa sila magkasintahan. Naniniwala ako sa kapatid ko noon. Dahil matino siyang babae. Medyo naguguluhan lamang ako sa mga unang naging paliwanag niya. Pero nang maging malinaw na sa akin ang lahat, alam kong may mali nun. Hindi nalingid sa akin ang mga gayo-gayumang yan. Talamak yan sa kapanahunang yon. Gawain ito ng mga mangkukulam. Kaya naiisip kong isang mangkukulam ang manliligaw ni Adela. Pero yun ang pagkakamali ko. Dahil higit pa doon ang natuklasan ko, Sir Seth. Pero bilang pag-aani ng kwento, hindi tayo tatalon doon. Ang pangalan umano ng manliligaw niya, Rainiel. Kilala ko ito, taga-Buyugan. Minsan ko nang nakausap ito. Mabait naman ang binatang ito, kaya hinahayaan ko lang. Akala ko pa nga yung taga-nasipit na mayaman pero ito palang hinayupak na si Rainiel ang tinutumbok ni Adela. Kuya, ikaw lang yung sinabihan ko nito. Wala akong sinabihang iba. Hindi ko alam kuya yung mangyayari. Naiintindihan kita. Hahanapan ko to ng paraan. Basta maging matatag ka at huwag susuko ah. Tandaan mo, nandito lang ako lagi. Walang makakaalam nito. Maliban sa akin. Naging mahirap ang sitwasyon. Mahirap isang guni sa kinauukulan. Sino maniniwala? Isipin niyo na sumama ang kapatid ko sa gala tapos nakamulatan na lamang niyang nakapatong ng lalaki. Kung ganitong paliwanag abay, lalabas na kalokohan para sa kinakuukulan nun. Sino ba namang maniniwala sa gayuma? Wala naman yun sa batas, diba? Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko na hahanapan ng hustisya. Talagang gusto kong pumatay nun, Sir Seth. Pinalamig ko muna ang ulo ko. Pinalipas ko ang ilang araw. Si Adela, medyo masigla na kahit papano pero naroroon pa rin ang paminsan-minsang pagkatulala. Sinadya kong paupain muna ang init ng ulo ko para makapag-isip ako ng tama. Kasi sa mga puntong naisiwalat sa akin lahat ni Adela ang pangyayari, nagdidilim na talagang paningin ko noon. Maging si Adela, kung hindi nito nilinaw ang lahat, masasaktan ko talaga siya. Naroroon ng hinala ko na mangkukulam ito. Kaya naganap ako ng paraan kung paano ito susugpuin nun. Sumisimple ako ng puslit sa bahay ng pinsan ng tatay ko. Isa kasi itong albularyo. Itago na lamang natin ito sa pangalang Tiyo Kuwing. Nagtatanong ako kung paano kontray ng isang kulam o hindi naman kaya barang. Siyempre, nagtaka si Tiyo Kuwing nun. Inaasahan ko na mga katanungan niya sa akin. Na kesyo ano ba daw mga motibo ko at nagtatanong ako ng karunungan. Ang sabi ko naman, nagkaka-interes lamang ako sa mga bagay-bagay. Sabi pa sa akin ng Tiyo Kuwing, kung binabalok ko daw na maging manggagamot ay huwag ko nang ituloy. Kasi ang ganung trabaho, nakabaon na sa lupa ang kalahati ng katawan. Delikado man ang karunungan. Masyado namang malalim yung mga sinabi niyo, Tiyo. Nagtatanong lang eh. Basta ano po ba yung gagawin? Ay naman kay Tiyo Kuwing, maraming paraan. Pero isa lang ang pinakamabisa. Tawas tapol lamang umano ang dalhin ko lagi. Ito yung tawas tapol na mabibili sa Kamigen. May halo kasing sangkap na napakabisang pangontra. Kahit anong sumpa at kulam, kapag ito ay ipupukol sa akin ay hindi umano tatalab nun. Bagkos, posibleng sa iba tumama. Mabisa din umano sa aswang ang tawas tapol. Basta pangkalahatang proteksyon umano ito. Ang seryoso ng mukha mo, Philip ah.
May problema ka ba? Nakakagulat ka eh. Hindi ka naman ganyan. Baka may plano kang mangkulam ha? Masama yan. Naku, hindi po. Magtatanong na lang po ako sa susunod. Alis na po ako, tiyo. Umalis kagad ako noon. Siyempre masaya kahit papano. Tawas tapol daw. Hindi ko alam mga kagiliw sa mga puntong yon kung ano itong karunungan. Maging itong tawas tapol. Ang tanging alam ko lang ay malupit ang tama ng kulam at barang. Lumuwas ako ng Camiguin noon. Malapit lang naman ito. Mga 5 oras na biyahe kasama na ng barko at makakarating na kaagad. Dahil sa pagka-inosente ko dito, binili ko talaga yung halos sing laki ng kamao ko. 2 klase pa. Yung isa ay kulay abo, habang yung isa ay kulay asul. Nagtanong pa nga sa akin ang nabilhan ko kung bakit ganun kalaki ang napili ko. Kung may gagamutin ba daw akong sangkatutak na pasyente noon. Napagkamalan pa ako manggagamot. Ganun kapulido ang tawas tapol. Ganun ito na partikular sa mga manggagamot noon. Umuon na lamang ako. Nagkunwari. Para wala nang ibang itatanong pa. Hindi ko naman kasi alam ang isasagot ko, Sir Seth eh. Alam kong naglilipanan na dyan sa isip niyo mga kagiliw ang magandang tanong na bakit hindi na lamang ako humingi ng tulong sa albularyo? Alam ko naman na posibleng may maitulong sila sa akin pero malalaman at malalaman nilang nangyari sa kapatid ko na siyang ayaw ko mangyari nun. Pinoprotektahan ko ang reputasyon ng kapatid ko na yon. Pagkatao at dignidad niya din ang nakasalalay dito. Alam ko yon kasi nga lalaki ako eh. At tiyak bababa ang tingin ng isang lalaki kapag nalamang may nangyari sa isang babae. Lalong-lalo na nung kapanahunan namin. Ayoko nang ganun. Kahiyan yon. Hindi lang para sa kanya kung hindi pati na rin sa buong pamilya. Nang makarating ako sa bahay, sunod na inihanda ko ang magagamit ko. Patayan na kasi ang tumatakbo sa isip ko noon. Baril at itak. May barilang yumao kong tatay at hawak ko ito. Ditambor na may 3 bala. Makalipas ang 2 araw, sumaglit ako noon sa bahay nila Tiyo Kuwing. Ipinatingin ko sa kanya mga tawas. Napatawa pa ito, batang lalaki umano. Ang sabi niya sa akin, ang malakas sa proteksyon ay yung abuhin. May mga karga daw ang mga dala ko pero katangi-tangi itong kulay abuhin na ito. Doon ko na kumpirma na tama ang nabili ko noon. Walang ano-anong umalis ako noon. Isinilig ko sa dala kong maliit na baga mga tawas. Dire-diretso kagad ako sa buyugan. May sapat naman na pera akong dala. Pinaghandaan ko talaga ito. Ang gusto kong mangyari, yung parang hitman. Ganyan ako katapang. Hindi talaga ako takot mamatay. Ang kinatatakutan ko ay ang mabuhay sa kahihiyan ng kapatid ko. Isipin niyo na masyadong mapusok ako. Hindi ko naman ipagkakailayan. Lalo na kapag nasagad ako at nalambingit na mga kapatid ko. Talagang wala akong sinasanto. Noon pa man, kahit pa maliliit kami, ako na ang tagapagtanggol nila. Hindi na maganda ang kondisyon ng tatay noon. Partikular pa sa mga sandaling yon na talagang kahit kumain ako ng tao, gagawin ko. Sinabi sa akin ng kapatid ko ang detalye kung saan talaga nakatira. Kagaya lamang din ang sa amin na may panakanak ang mga bahay, pero mas makahoy at liblib doon. Naiisip ko ang sinapit ng kapatid ko habang binabagtas ko ang daan patungo sa bahay nila Rainiel. Siguro, parang lasing ito na walang malay sa motibo ng animal na yon. Sa pagkakatanda ko, hapon yon.
Sinadya ko talagang makarating ng ganong oras dahil gagawin ko ang pakay ko sa gabi. Nakikita ko ng bahay nun. Malaki ito at parang larawang ko pa sa luma. Sa pagkakaalam ko ay ito ang pinakadulo kasi ang likod nito ay gubat na. 2 palapag at walang malapit na kapitbahay. Inaalam ko noon ang sistema ng lugar. Kalmado lamang ako noon. Tumambay ako sa isang banda. Naalala ko pa yung kamalig na halos gumuho na ang bubong na pinagtambayan ko. Pagsapit ng dilim, nagtaka ko kung bakit walang ilaw. Walang kailaw-ilaw sa bahay na yon. Samantalang natatanaw ko naman ang iba sa malayo na namimituin talaga. Medyo kinabahan ako ng konti gawa ng naisip ko na baka may nakasipat sa akin kaya nagkaganon. Pinatay ang ilaw at nakahanda din ito sa mga gagawin ko. Dahil doon ay hindi muna ako kumilos. Nagmamatsyag ako. Ilang saglit pa. Sinubukan ko noong lumapit ng konti. Hawak ko na ang ditambor ko. Sakaling may bubungad, papuputukan ko talaga tapos sibat. Wala namang nangyari noong lumapit ako. Iniisip ko yung pagdating ko hanggang sa mga sandaling yon. Ni isang beses ay wala akong nakitang tao. Inabot na yon ang malalim na gabi. Kung kaya't nainip na ako. Wala man lang lumalabas sa bahay. Hindi ko nakita si Rainiel o alinman sa miyembro ng kanilang pamilya. Hanggang sa nakapagdesisyon ako na lapitan na talaga ang tugkaran ng tahanan. Ganun pa rin. Walang pababago. Kahit madilim, may naaaninag naman ako noon. Nakakaramdam na ako ng tensyon noon. Dama ko ang pagtagaktak ng pawis ko sa mukha. Nagmumukha na akong timang doon na wala man lang napala. Na para bang wala talagang tao sa bahay na yon. Hindi ko alam kung anong nakain ko. Dumampot ako ng bato. Inihagis ko ito sa may bubungan. Kumalampag ang yero nun. Ilang beses kong ginawa yun pero wala man lamang sumilip o lumabas. Napapaisip pa nga ako noon, Sir Seth, kung tama ba yung bahay na sinabi sa akin ni Adela. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilabutan, na para bang may hanging malamig na dumumpi sa balat ko noon. Kasunod noon, ang kakaibang baho. Sumambulag sa akin ang sangsang na parang tinapon na dugo mula sa isda. Hanggang sa makarinig ako ng boses noon. Lalaki ito. Nagmumula doon sa likuran ng bahay. Hindi ganun kalinaw gawa ng medyo may kahinaan pero ang pagkakaintindi ko doon, para bang nanunuya o nang-aasar. Dala ng kuryosidad, pinuntahan ko ito. Nakaatang na ang baril na ditambor. Kasabay nito, sa bawat bintana na dadaanan ko ay sinisipat ko, kahit na napakadilim. Hanggang sa makarating ako sa may bandang likuran. Tapos ay may bumulong sa akin noon. Napadapa ako noon sabay tutok ng baril sa gilid ko. Pero wala namang tao. Yung bulong na yun ay parang hak! Ganon. Mabilis lang. Kinakabahan ako noon. Lumayo ako ng konti sa bahay. Nakarating ako sa bandang gubat. May nakita akong tao. Naguyod-guyod ang isang kalabaw. Tinitigan ko itong maigi at baka si Rainiel ito. Pero hindi. Matandang lalaki yun na palihis ang daan
na may bitbit na itak. Patungong kabayan ito sa kabilang banda. Binaba ko ang baril at pasimple akong naglakad. Sinundan ko ang matandang yon hanggang sa mapadako ito sa isang poste doon na may maliit na ilaw. Binati ako nito ng magandang umaga. Nagulat ako. Kako, bakit magandang umaga gabi pa naman nun. Nakita kong tila tinitigan ako nito na maigi tapos lumapit sa akin yon. Teka, anong ginagawa niyo, Manong? Ay hala, kala ko aswang na. Kaya binati kita ng magandang umaga. Yun ang pagbati namin dito sa oras na may makasalubong at may kakaibang kinikilos Taga saan ka ba? Ngayon lang kita nakita dito Hindi ako kagad nakapagsalita. Wala akong naiisip na may dadahilan kung kaya't imbis na magpakilala. Nagtanong na lamang ako kung may tao ba sa malaking bahay sa may bandang unahan. Doon! Nako! Huwag kang makalapit doon, Dong. Delikado. Lahat ng mga tao dito ay natatakot dyan sa bahay na yan. Minsan may tao, minsan wala. Sabi pa nga yung namamahay dyan, aswang Nakatira dyan yung dating may-ari ng lupain dito pero namatay na mga yun. Sa pagkakaalam ko, yung nariyan ay ang apong lalaki. Hindi ko alam ang pangalan pero nakita ko na yun kaso parang ibang tao Basta, huwag kang lalapit doon ha. Matapos magsalita ng matanda, umalis na ito. Ako naman noon ay parang lutang sa droga. May halong gulat at pagtataka ang inabot ko. Kaya pala walang ilaw at parang walang tao. At kung hindi ako nagkakamali, yung narinig ko kanina, pwedeng aswang yon. At kung hindi din ako nagkakamali, ang nabanggit na apo ng dumaang matanda, si Rainiel. Alam nyo, naniniwala ako sa aswang. Literal. Dahil may aswang talaga sa lugar namin noon. Pero hindi ko inaasahan na yung pinuntahan kong tao, isang aswang. Punto pulido ang sinabi ng matanda. Mantakin nyo, binati ba naman ako ng magandang umaga? Ito naman kasi talagang dapat sabihin kapag may nambagat na aswang noon. Ito yung kalimitan kong naririnig na kwento lalo na sa mga matatanda noon. Kahit ngayong buhay pang tatay ko, naririnig ko na rin ito sa kanya. Kung ganon, nagkamali ako. Hindi lang mangkukulam ang bala kong patayin, kundi aswang. Magpaganon pa man ay hindi ako natakot. Kinakabahan, pero gaya ng sinabi ko ay hindi ako takot mamatay. Alam niyo kung anong ginawa ko? Binalikan ko ang lugar na yon ng walang pag-aalinlangan. Rekta na. Wala nang masid-masid pa. Tutal, nalaman ko mag-isa na lamang din talaga ito. Abay, nang makarating ako, hinamon ko talaga. Sabi ko pa, hayop siya, magpakita sa akin. Winalanghiya niyang kapatid ko. Napagbabayaran niyang ginawa niya at hindi ako natatakot sa kanya noon. Wala nang paligoy-piligoy ang mga kataga ko, Sir Seth. Yun nga lang, walang sumagot. Purong katahimikan ang naririnig ko sa paligid noon. Magpaganon pa man ay hindi ako umalis. Umupo ako doon sa likod ng bahay. Nagmuni-muni ako. Nagdasal ako kahit papano. Nagdasal ako hindi para mabuhay, kung hindi para mamatay ang kampon ng dilim na yon. Inabutan na lamang ako ng madaling araw. Hindi ko namalayan na habang nakaupo ako, nakaidlip ako noon. Nagising na lamang ako sa kakaibang baho.
Sumambulag yung malansang amoy. Kasabay nito ay pag-alinsangan ng paligid. Pinagpapawisan ako kahit madaling araw at napakalakas ng hangin nun. Nararamdaman ko yung lamig, pero parang init na init ako. Hanggang sa nakarinig ako ng kalampag sa may loob. Sa may tapat ito kung saan ako naroroon. Tumayo ako at tumakbo patungo sa gilid ng bahay. Sinipat ko ang loob, pero kadiliman lamang ang nakikita ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko kasi nga, bigla na lamang akong sumampa doon sa bintana. Pinasok ko ang bahay na parang magnanakaw nun. May nakita kong hagdan, pero may harang itong malaking kabinet. Pinuntan ko ang bahagi kung saan may kumalampag. Hanggang sa may bumangga sa akin. Sobrang lakas noon at natilapon talaga ako. Nabitawan ko ang hawak kong ditambor. Nataranta ko at mabilis na tumayo nun. Napadaing pa ako gawa ng parang napilayan ng balikat ko. Mabilis kong binunot ang itak nun. Winasiwas ko ito. Hindi ko alam kung ano ang tinatamaan ko, basta nagwala ako doon sa loob ng bahay. Hanggang sa yun na, may bumangga ulit sa akin. At sa pagkakataong ito, naipit ako nun. Doon mismo ito sa ilalim ng hagdan. Naramdaman kong may nakapatong sa akin. Parang tao pero hindi ko makita mukha niya. Pero sobrang lakas niya, Sir Seth. Hindi ako makagalaw. Nakahawak ito sa isang kamay ko habang sakal naman niya ang isang kamay niya sa akin. Kahit anong pagpupumiglas ko noon ay hindi ako makagalaw. Yung isang kamay ko din kasi naiipit sa may bandang tuhod niya. Pinagmumura ko siya. As in kahit alam kong aswang at dihado ako pero parang wala na akong pakinon. Padiin ang pagkakasakal nito sa akin. Doon ay medyo nanghina ako. Humugot ako ng sapat na lakas at bumuelo. Hanggang sa nakapiglas ako noon at mabilis na lumabas ng bintana. Hinayo pa ka! Lumabas ka dyan! Dito tayo! Huwag ka magtatago sa dilim. Paghamon ko nun. Pero iniinda ko pa rin noon ang balikat ko. Ilang saglit pa, may nakita akong anino na lumitaw doon sa bintana. Gumapang ito na parabang bayawak palabas. Doon ay nakita ko ang kabuuan nito. Tao lang pero maitim ang balat at parang baliw kong kumilos. Nakapantalon yon tapos nakahubad pang itaas. Naririnig ko ang paghangos niya hanggang sa tumayo ito at nakilala ko kahit pa ang pangit ng pagmumukha niya noon. Kamukhang kamukha siya ni Rainiel. Pinagmumura ko siya noon. Dinuro ko ito ng itak at ang sabi ko ay papatayin ko siya. Nagsalita ito. Tinawag pa akong kawatan. Napakarahas ko mano. Baliw ka ba? May dahilan ka pang basura. Kung aswang ka man, hindi ako natitidag sa'yo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita mapapatay. Huwag kang magsinungaling na wala kang alam kung bakit naparito ako ha. Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa kapatid ko. Huwag kang masyadong matapang. Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi karaniwang tao. Baka iniisip mo makakalabas ka pa dito. Huwag mo akong binabantaan. Matapos makapagsalita ni Rainiel, sinunggaban niya ako. Umatras ako ng umatras noon hanggang sa mapadako kami doon banda sa may liwanag. Naririnig ko noon ang pagkahulan ng mga aso. Basta malinaw sa akin na
si Rainiel ang nakikita ko noon. Atrasabante, ilag at gante sa kanyang ginagawa ko. Nasusugatan ko ito. Sa bawat patama ko ay parang nagtataga ako ng saging noon. Hanggang sa hindi ko na inaasahan noon na biglang dumating itong matandang nakausap ko kanina. May kasama itong binata. Tag-iisa sila ng itak. Sabi pa ng matandang ito na si Tandang Ansoy ay napakatapang ko mano. Hindi umano ako natakot na mag-isa lamang doon sa lugar. Hindi naman ako kumibo noon. Habang tinataga ko ng itak yung aswang, umikot naman sa may likuran si Tandang Ansoy, tapos tinaga din ang nilalang na yon. Ang nakapagtataka, hindi man lamang ito natablan ni Tandang Ansoy. Tumalbog lamang na parang tumama sa bola. Samantalang ako naman noon ay nakakasugat. Tumulong pa ang anak ni Tandang Ansoy na si Paing. Pero ganun din, hindi iniinda ni Rainiel ang patama nito. Sabi pa nga sa akin ni Paing, tagatugis daw ako ng aswang. Tay, bihasa tong dayo eh. Baka mamamatay aswang talaga to. Tingnan mo, nasusugatan niya. Kanina pang pagdududa ko. Sabi ko na nga ba, ibang klaseng tao tong biglang nagpunta dito. Siyempre nagtaka ako. Wala akong alam eh. Mantakin nyo, nasusugatan ko daw. Ibig sabihin lang ay hindi pala tinatablan ng aswang pero papanong natatablan ko yon? Hindi na lamang ako nagsalita pa. Patuloy lamang ako sa ginagawa ko. Kung kanina ako ang umaatras, ngayon, si Rainiel na. Hanggang sa bigla na lamang itong tumakbo patungo sa may kakahuyan. Hinabol ko yon. Naririnig ko rin ang mga yabag nila Tandang Ansoy. Napadako ako noon sa sobrang sikip na lugar at doon ay naabutan ko yung nilalang. Nangihina ito. Halata sa kanyang kinikilos gawa ng bumagal na ito sa pagtakbo. Nakaharap ito sa akin at bagsak ang balikat. Walang ano-anong inundayan ko ito ng pagtaga hanggang sa bumagsak yun sa lupa at hindi na gumagalaw pa. Malinaw sa akin na patay na ito. Pupugutan ko sana ng ulo pero bigla namang may dumating. Akala ko sila Tandang Ansoy na. Kaso iba. Kawangis ito ni Rainiel pero parang babae yon. Mabilis na hinablot nito ang nakabulagta at naglaho na lamang sa paningin ko nang sumuksok sa may damuhan. Sinubukan ko pang habulin pero wala na akong nabutan kaya naman bumalik na lamang ako noon. Nakakatiyak akong nadali ko yon. Nakasalubong ko ang mag-ama. Parang nagulat pa ang mga ito. Ang sabi ni Tandang Ansoy ay kung taga-saan daw ako. Habang yung binata naman, tinanong nito kung ano ang pangalan ko. Hindi ako nagpakilala. At hindi ko din sinabi kung taga saang lugar ako noon. Sinabi ko na lamang na matyagan nila ang bahay kung may aswang pa ba. Dahil dadalaw ako dito sa may susunod na araw. Hindi naman nagsalita ang dalawa. Binalikan ko yung bahay. Kinuha ko doon ang naiwan kong baril. Tapos ay sumibat na kagad ako noon. Napakabilis ng lakad ko noon. Hanggang sa makarating ako sa kalsada. Nakasakay naman ako kaagad noon pauwi sa amin. Takang-taka ko habang papauwi noon. Hindi ko lubos mapagtanto yung mga sinabi na mag-ama na manunugis daw ako ng aswang. Parang may mali noon. Hanggang sa naalala ko ang dala kong 2 tawas na pol. Lalong-lalo na ang sinabi sa akin ni Tiyo na mabisa din sa aswang ang tawas tapol na ito.
Naisip kong baka may koneksyon ito sa nangyari. Napapailing na lamang ako noon. Gusto kong kumpirmahin ito. Kaya nang makarating ako sa bahay, pinuntahan ko kagad si Tio Kuwing. Sabi ko sa kanya, nakapatay ako ng aswang. Nang makita ko ang manggagamot, yun ang bungad ko sa kanya. Gulat na gulat si Tio noon. Nagtanong ito kung taga saan, at ang sabi ko ay taga Bukirang Buyugan. Basta hindi ko inaasahan noon ang mangkukulam na gusto kong komprontahin ay isa palang aswang. Siyempre, hindi ako nakaligtas sa tanong sa kung anong dahilan pero sinabi kong may atraso sa akin ito noon pa man. Hindi ko sinabi ang totoong nangyari sa kapatid ko. Napapailing ang Tio Kuwing. Sobrang tapang ko umano. Tapang at abilidad umano ang dapat bitbit para pumatay ng isang aswang. Pero malaking tulong umano ang tawas dahil basag umano ang pangdepensa ng nilalang. Kahit paano basta kampon ng dilim. Tama ako ng hinala nun. Para bang may giya ko sa ama nun. Talagang masasabi kong may gumagabay sa akin. Isipin niyo na lamang, Sir Seth. Pinag-isipan ko na maigi yun. Pinahupa ko muna ang init ng ulo. Tapos ay pumasok na lamang sa diwa ko ang lumapit sa isang biyasa. Na kung tutuusin, wala naman akong alam doon. Umuwi na ako noon. At doon ay sinabi ko kay Adela na patay na si Rainiel. Ito ay batay sa pananaw ko kasi nga alam ko namang wala na yung buhay bago pa sagipin ng isang aswang. Umiyak si Adela. Niyakap ako at sinabing hindi na siya maniniwala kagad sa mga lalaki. Abay parang doon palang natauhan. Samantalang halos araw-araw ko naman silang pinapayuhan noon. Lalo na nung magdalaga mga kapatid ko. Ilang buwan ang nakalipas, bumalik ako sa Buyugan. Umaga yon. Dumiretso ako sa bahay ng mag-amang sinatandang Ansoy at Paing. Nagtanong ako kung may aswang ba o may tao pa ba doon sa bahay. At ang sabi naman ng dalawa, iba na umano ang may-ari nito. May dumating na mga tao at sinukat ang lupa noon. Na para bang ibibenta na rin pati ang bahay na yon. Hindi na rin nila nakikita pa yung apo ng may-ari ng bahay. Sinubukang lapitan ito ni Mang Ansoy pero wala na daw yung binata. Hindi pa naging sapat sa akin ang detalye na mag-ama. Paulit-ulit akong bumibisita sa kanila noon. Hanggang sa napansin kong giniba ng bahay. Ginawang farm. Malaki ang pagbabago sa lugar na yon. Hindi katagalan, tinigilan ko. Naging panatag na ako at tingin ko, nahanapan ko na talaga ng hustisya si Adela. Ito lamang ang masasabi ko. Mali ang ginawa ko. Aminado ako doon, pero hindi ko ito pinagsisihan. Hindi ako papayag na may mag-alimpusta sa pamilya ko, Sir Seth. Kalaunan, pinasok ko ang karunungan. Ikaw ba naman yung namangha sa iwagan ng tawas? Blanko ang isip ko kaya pinili kong basagin ang mga katanungang bumabalot sa isipan ko noon. Kaya ayon, inalam ko ang mga patungkol sa mga lihim na aral. Doon ko nalaman na may iba-ibang aspeto pala ito. Hindi madali pero kahit papano, nalaman at natuklasan ko ang lahat. Sa ngayon, kasama ko pa rin ang mga kapatid ko. May mga pamilya na mga ito pero magkakapitbahay lamang kami. Pumanaw na rin si nanay. Hindi ko naman sila inutusan na sumunod sa akin sa Surigao. Sila lamang ang nagkusa na sumunod doon. Ang una, si Rosana. May bitbit na supling. Pinatira ko muna sa bahay ko. Kako sa kanya, nasaan ang asawa niya?
Sabi naman niya sa akin ay susunod na lamang daw. Sabi ko hindi pwede yan. Kaya sinundo ko talagang asawa niya noon. Nanigurado ako. Ipinakasal ko. Sumunod naman si Adela pero kasado na at mayaman na ang napangasawa nito. Bumili ng lupa ilang distansya lamang sa kinatitirikan ng bahay ko. At doon, nagpatayo ng tahanan. Siguro sa tingin nila, kapag kasama nila ako, may poproteksyon sa kanila. Totoo naman yun. Makikipagpatayan talaga ako para sa sarili kong kaanak. Mapatao man yan, mangkukulam o aswang.